Okay, Hebrews chapter 11, please. Ayan. Hebrews chapter 11, basahin ko lang po ito sa inyo. Alam ko marami na kayo narinig ng mga mensahe mula dito. But I want you I want to give you something that is a little bit hopefully added to the learning that we have heard and we have studied before. Okay, Hebrews chapter 11 and verse number 1 up to 3 lang. Ang sabi diyan, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Okay? Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Okay? Hanggang dyan lang po. Faith is the substance. Magko-concentrate ako doon sa verse 1. Okay? Pinamagatan ko ang mensahe natin ngayon at nais kong tingnan nyo ito. Faith is the substance. Ang ibig po sabihin ng word na substance dyan is title deed. Sa Tagalog, ano bang title deed? Sa Tagalog, anong title deed? Titulo. Ayan. Titulo ng lupa. Madaling maintindihan nyo. Okay? Sabi niya, faith is the substance of things hoped for. At ito po'y napakaganda. Sabi ko, pambihira, maganda itong aralin ito eh. Okay? Ito po, ang unang statement, gusto makita nyo. Okay? Our faith is our title deed to eternal life. Hindi pa natin na-experiencehan ang eternal life, mga kapatid. Pero hawak na po natin. Amen ba? Yan sabi. Okay? Title deed. Ang pananampalataya natin ay title deed ng ating kaligtasan. Oh, ganda. Okay? Just as a title deed is evidence of a real state, sabi niya, so our faith is the evidence or the proof of our eternal state in God. Mambihira. Ganda, no? Sabi ko, pambihira, hawak ko na. Akin na to. Amen? Akin na. Okay? Yan po ay patunay na. May katunayan ka. Amen? You have that proofs or evidence of your eternal state in God. At yan po ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Yan po ay nagbibigay sa atin ng tapang na hindi tayo matatakot sa sitwasyon dito sa sanlibutan at sa ating paggalaw sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya namumuhay tayo ng tuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi may hawak kang ebidensya. Mayroon kang iyong-iyo na. Amen? Okay? 2 Corinthians chapter 4, verse number 18. Ano sabi niya? While we look not on the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. But the things which are not seen are. Tandaan niyo po ito. Ang title deed na hawak natin sa ating estado sa harapan ng Diyos is eternal. Eternal yan. Na pinanghahawakan natin. Hindi yan temporaryo. At walang makakabali yan. Walang makakaagaw niyan sa atin, mga kapatid ko sa pananampalataya. Amen? Kaya bilang isang mananampalataya, bilang isang totoong mananampalataya, hindi tayo lumalakad at parang lumilipad ba na hindi natin alam ang ginagawa natin at hindi natin alam kung ano ang ating estado sa buhay. Hindi natin alam kung ano ang nasa sapalaran tayo sa buhay na ito. Bakit ho? Because we have that assurance na. Amen. Kaya importante na alam natin ang katuruan ng salita ng Diyos. Para hindi tayo babasi
sa opinyon ng sinuman, hindi tayo titingin sa sitwasyon, hindi din po tayo babase sa pakiramdam. Kasi maraming tao na pag pakiramdam okay, okay. Pag pakiramdam pangit, hindi okay. Tayo hindi. Bakit sinabi ng Panginoon, all things work together for good to them that love God? All situations are good pag mahal mo ang Diyos. Bakit? Kasi may pinanghahawakan tayo eh. At yan ang ating kalagayan, estado sa ating buhay Kristiyano. Maraming Kristiyano na hindi alam yan. Kaya hindi nila napapahalagahan ang kanilang kaligtasan at paglilingkod. Bakit po? Hindi naintindihan eh. Okay? So, napakahalaga na atin niyang isasagawa. Kaya tandaan nyo ha, we have that eternal salvation at walang losing salvation. Hello? Bakit po? Ang nakasulat sa Hebrews chapter 5 verse 9, ang liwanag ay word for word. Ano sabi? And being made perfect, being made mature, He became what? The author of word for word yan. Guhitan yung word for word na yan. Kasi marami dyan na mga tao, mga pananampalataya na hindi malalim sa salita ng Diyos, nagda-doubt sa kaligtasan. May mga tao at mga pastor na nagtuturo, losing ang salvation. Now, yan ang pinakamatibay na bersikulo. Tandaan nyo, yan ang pinakamatibay na katibayan na hindi ka na pwedeng maniwala sa losing. Bakit po? Word for word ito. Hindi iya sinabi niya eternal life. No. Ang nakasulat dahil eternal, what? Salvation. Oh. Yan ay hawak natin, mga kapatid ko. At yan po ay hindi pwedeng baliin ni numan. Kaya tandaan nyo ha, we possess, we have that, we own that, that is our title, that is our claim. Bakit po? Because yan ay binigay sa atin ng ating Panginoon sa magitan ng pananampalataya natin sa Kanya. At wala po diyang losing. Amen? Eternal po yan. Receive and secured in the hand of God. Hello? Kaya, alam ninyo, after na tayo maligtas, gumagana pa rin ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Bakit po? Kasi sa totoo lang, na-claim natin na tayo ligtas na, pero hindi tayo ang may hawak ng ating kaligtasan. Sino? Sabi yan, tingnan nyo. 2 Timothy chapter 1, verse number 7 to 10. Ano sabi niya? For God has not given us the spirit of fear. Ano yung katakot mo kung ikay pupuntang langit? Ano yung kakatakot mo kung ikay secure? Anong ikakatakot mo kung ang may hawak ng kaligtasan mo ang Panginoon? Anong ikakatakot mo if God be for us, who can be against us? Anong ikakatakot mo sa mga sitwasyon dito sa lupa dahil ang Panginoon na may? Ano nga niyo ibig sabihin? Alam niyo mga minahal ko sa pananampalataya, sinulat na sa Romans chapter 8, magsimula sa verse number 37, ang lahat ng mga bagay na pwedeng kinatatakutan ng tao na yun ang magpapahiwalay sa kanya sa pag-ibig ng Diyos. Pero sinabi ng Panginoon, hindi! Final na! Na ano? Hindi ka dapat matatakot sa kaanumang grabing sitwasyon.
Bakit? Kung naniniwala tayo na kontrolado ng Diyos ang pandemyang ito, bakit ka matakot? Nag-iingat tayo pero hindi tayo natatakot. Hindi ka dapat matakot sa simbahan pumunta. Dapat ka matatakot ka. Sa ibang lugar ka pumupunta eh. Amen? Kung COVID man ako ganyan, patay kung patay. Pero langit naman ako, anong katatakot ko dyan? Hindi naman ako careless na tao. Kung isipin mo na nako, ingat kayo, sa Concepcion, maraming COVID. Alam nyo, kahit hindi kayo pumunta ng Concepcion, tandaan nyo ito, kahit kayo hindi taga-Concepcion, pag kayo ay tinamaan ng COVID, tatamaan talaga kayo. Wala sa lugar yan. Ang nakakag-inis lang talaga ay ang dami kasing proseso paglipat-lipat, pagpunta kung saan-saan eh. Oo, ang hirap. Matatagalan ka sa proseso ng mga papers. Kung pwede lang mag-travel, I will do traveling. I don't care kung may COVID o wala. Bakit? Because my security is not in my hand. Our security is not in our hand. Kahit na anong pang prevention. I'm not saying we should not do that. We should follow prevention and protocols. Pero hindi makakaligtas ang prevention at protocols. Ang makakaligtas ay ang Panginoon at nasa Kanya ang aking security. Wala sa akin. Hindi ako may hawak eh. Tandaan niyo ito, ako yung pastor na sobrang maingat. At iniisip ko na yung worst comes worst. Advance ako mag-iisip. Pero mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi natin po pwedeng aalisin ang ating anchor sa Panginoon. Sa Kanya lang yun eh. Ang angkla natin nasa Panginoon. Pag nakaangkla ka sa Panginoon, hindi ka matatakot kahit anong sitwasyon. Amen? Minsan, paniwalaan pa natin sa sabihin ng mga multimedia, sabihin ng mga government official, paniwalaan mo. Pero ang sinasabi ng pastor sa kanyang mga salita ay salita ng Diyos sa kanyang pinangako, sa kanyang mga anak. Sinong pwedeng bumali niyan? Wala! Amen? Kaya anong gagawin natin? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritong matakutin. Hindi ako natatakot sa COVID. Pero kailangan, may precautionary measure ka. Amen? Amen? But what? But of power. Doon muna, hindi ko pa tapos eh. But of power, and of love, and of sound mind. Yan ang binigay sa atin ng Panginoon. Okay? Next, verse 8. Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord Jesus Christ. For of me he is prisoner. But be thou partakers of the affliction of the gospel according to the power of God. Verse 9. Who hath saved us, called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given unto us in Christ Jesus before the world began. Nakasettle na eh. Nakatakda na. Amen? Kaya salamat ako ganyan sa assurance ni God. Suloy, verse number 11, but is now made manifest by the appearing of the Lord Jesus Christ, who hath abolished death, and hath brought life and immortality to light through the gospel. Ang bihira. I was dead then. Nung hindi pa ako ligtas, patay ako sa harapan ng Diyos. Aba, nabuhay lang ako nang nabigyan ako ng kaligtasan. Hello! Ngayon na ako'y buhay na, spiritualit, nabigyan ako ng kaligtasan, pambihira, ano pang ikakatakot ko? For eternity. Amen? Yan po'y napakahalaga na ating maintindihan. Next, 12. At 11. Whereunto I'm appointed a preacher, an apostle,
and a teacher of the Gentiles. Kaya nga pinapahayag ko sa inyo yan eh. All of those verses will eliminate our fear. Because ang assurance and security nandyan na. Amen? 12. For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to what? To keep that which I have committed unto Him against the day. Ano bang pinakip natin sa Panginoon? Ano ba? Ang kasiguraduhan ng kaligtasan natin ay hawak niya. Hello? Nakalaan na sa iyo yan. Sino ang makakakuha niyan sa harapan ng Diyos? Wala na. Amen? He was able to keep it for eternity. Kapag ako bawian man, tayo mang bawian sa buhay na ito, abay, pambihira. Nakareserba na. Bakit? Sigurado na ako eh. Sino may hawak ng kaligtasan ko? Hindi ako. Ang Diyos. Yan ang hawak ng Diyos sa atin lahat. We have trusted Him. Pinagkatiwala natin ang kaligtasan natin sa Kanya. Pinagkatiwala natin ang kaluluwa natin sa Kanya. Hindi mawawala yan. Secured forever yan. Amen? Kaya yan po ang ating mapanghawakan. Kahit na a lot of dangers ang nandito, a lot of difficulties, kuhan yan eh. Kailangan nating ituloy-tuloy yan. Amen? Ganda, no? Introduction pa lang yan. Umpisa pa lang yan. Oo. Nangako ako sa inyo na iksian ko, pero pambihira. Ngayon lang ako makapag-preach, kaya haba-habaan ko muna. Unang puntos. Nais ko ipakita sa inyo. Faith is taking God in His Word and asking no question. Can you do that? Ang pananampalataya ay taking God at His Word. Hindi pa enough yan. Hindi lang biliban mo ang salita ng Panginoon. Kung di ano, you do not ask question. Bakit mo questionin si God? Who are you? Hello? Kaya kung ako'y nanampalataya sa Panginoon, hindi ako nagka-ask question. Bakit ho? Alam ko totoo eh. Amen? Pwede ko yung tao ang nangako, pwede niyong i-question. Pero kay God, insulto na pag ang pinangako ng Panginoon, questionin mo. Ang ibig lang sabihin yan, di ka naniniwala sa Kanya. Amen? If you question God's promises, if you question God's, was given to you, ikaw ay nagda-doubt. You can question me, tao ako eh. Pero questionin mo si God, who are you? Amen? Amen? Kaya, faith is taking God in His Word and asking no question. Verse 6 ng ating text. For it, without faith, it is impossible to please. Alam nyo, makinig kayo eh. Pag questionin nyo pa ang kaligtasan, hindi natutuwa si God sa inyo. Nadidismaya si God. Pagkaraming mong question, na pinangako niya na, final niya ang pangako niya, pagkatapos questionin mo pa. Tama, hindi. Okay lang yan, question ka sa pastor, sa tao. Questionin mo yung mga sabi-sabi at pangako ng tao, pero ang Diyos hindi pwedeng questionin. Kung totoo kang nanampalataya. Amen? You must come to God, must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Yun po ang totoong pananampalataya. Amen? Now, faith grows. Tandaan niyo po. And it continues, as it continues what? Hearing and hearing of the Word of God. Alam ba ninyo na ang pananampalataya, alam niyo sa totoo lang pag ikay na ipanganak na muli, hindi mo maintindihan lahat paano kayo naipanganak. Tama, hindi?
Kasi bata ka pa, hindi mo alam ang proseso kung paano ka napanganak, tama? Pero pag ikay lumalago, continually lumalago sa pananampalataya, later, pag ikay nag-grown up na, maunawaan mo na, ganito pala ang proseso ng pagkapanganak noon. Hello? Ganito pala ang ginawa ni God according sa kanyang mga salita. Doon mo na maunawaan. Pag fully grown ka na, tama? Hindi. Pag may malay ka na, pero nang baby ka pa, hindi mo talaga maunawaan. Amen? Kaya kinakailangan ang continual feeding, continual learning, continual studying in the Word of God para ikay lalago sa pananampalataya at maunawaan mo ang proseso na ginawa ng Diyos sa iyong kaligtasan. Tama hindi? Ano mo ngayon? Kaya habang tumatagal kang nag-aaral, habang tumatagal na pinipid ka ng salita ng Diyos, doon ngayon lalong tumitibay, lalong tumatatag, lalong tumitindi ang iyong paninindigan na tama ang ginawa dahil naunawaan mo ngayon at lalo kang tumibay. Ganun ang pinaka-purpose. Kaya faith grows as it continues hearing and hearing by the Word of God. Without faith, it is impossible to what? Please Him. Okay? True faith must always come to God. And true faith diligently seek God. Pakinig maigi. Pag may mga pananampalataya na wala at hindi galing sa Diyos, fake yan. Hello? Naunawaan? Saan natin makuha ang pananampalatayang totoo? Makukuha yan, walang iba, hindi sa haka-haka at hindi sa sabi-sabi ng relihiyon. Makukuha yan sa magitan ng salita ng Diyos. Nandito yung katibayan. Amen? Kaya alam nyo, sabi ng Panginoon, these things have I written unto you. Bakit mayroon pang ganon? Bakit mayroon pang salita ng Diyos? Kasi, ang mga assurances ay written yan eh. Nakasulat. Kaya, ang ating Diyos, hindi lang siya taong o Diyos na nangako, but siya po ay nagpatunay. Pinatunayan niya sa magitan ng kanyang written words. Para ang kanyang mga anak secured ang kanilang mind and sa kanilang heart. Amen? Hindi sila magwa-wondering. Amen? Okay? That true faith must always come to God. Huwag kayong palinlang, may false faith. True faith, diligently seek God. Yun yan. Okay? So, una yan. Faith is taking God in His Word and asking no question. Number 2, faith is knowing that all things work together for good. True faith believes that lahat ng mga nangyayari, all things work together for good to them that love God. Ano mang sitwasyon? Kapag alam nyo, makinig kayo maigi, pag yan ang panghahawakan nyo, kahit anong maranasan yung sitwasyon sa buhay, kahit anong kamalas-malasan sa buhay, kahit anong mga kasiraan sa buhay, kahit anumang mga problema sa buhay, mga kapatid, magkikling ka pa rin sa pangako ni God. Doon ka pa rin babagsak, doon ka pa rin kailangan kumapit. Na ano? Ang totoong pananampalataya is knowing that all things work together for good. Ayon nga sa na-preach sa atin nung nakarang linggo, na kung saan lang suriin mo, pambihira, how many years na puro ang pangit ng nangyayari sa buhay ni Joseph mula sa pamilya niya. Tuloy-tuloy. Hanggang nag-end siya sa kulungan. Pero alam ba ninyo? Bakit wala para ang lahat tungkol sa mga nangyayari at mga ginawa sa kanya ng mga tao, pero yung sa kanyang buhay wala kayong mababasa na kung anong sinabi niya, kung anong responses niya. Bakit? He always dwell doon sa pangako ni God kasi. Na kailanman si God hindi magkakamali. Amen? Doon tayo nangahawak. Okay? Now, tingnan nyo ito, maganda. Faith is knowing that all things work together for good. Faith does not believe that all things are good. Tandaan nyo ha? Tingnan nyo, importanteng statement ito, kunin nyo. Faith does not believe that all things are good.
or that all things work well. It does believe that all things, good or bad, work together for good. Ang laking pagkakaiba. Kuhanin nyo yan, importante po yan. I was blessed with that statement. Oo nga, no? Hindi ang totoong pananampalataya, hindi nagbibilib na lahat ng bagay are good. At or lahat ng bagay are doing well, good. Pero ang faith, totoong faith, believe that all things, good or bad, happens in life, work together for good. To them that love God. Ganda eh. Kaya alam nyo, patibay na naman ang pananampalataya. Ha? Huwag niyong kakaligtaan yan. Faith is knowing that all things work together for good. Good or bad. It's for good. Amen? Hindi yung puro good time lang. Hindi. Sa buhay na ito, hindi totoo na puro good ang nangyayari lahat. Because maranasan mo talaga na may mga trials and testing at mga difficulties yan. Katulad nito, may crisis, may pandemya. Kung sa atin titingnan ito, tinignan mo ito, bad ito. Bad sa economy, bad sa lahat, bad sa mga businesses, bad sa... Amen? Pero tayo hindi. We know that all things, good or bad, that is happening is for good sa mga believers. Yan, dyan ka mga hawak, di ka talaga matitinag, di ka talaga madadown. Amen? Pangatlo, faith has two sides. Gusto kong tingnan natin to. May dalawang side. Parang coin. May dalawang side. Nais kong intindihin nyo ito. Okay? One side has to do with the intellect. Yung ini-evaluate mo, iniisip mo, intellect yan. Inuunawa mo. It is an intellectual conviction that Jesus Christ is God. Naniniwala ka tungkol sa katangian ng Diyos. Okay? By intellect, kaya kinakailangan, inaaral mo, nilalalim mo ang pagkaunawa mo sa magitan ng salita ng Diyos na iyong pinapag-aralan. Nadidevelop yung intellectual deepness and learning. Faith yan. Okay? Pero mayroong isa. The other side is this. It has to do with our will. Yan. Hindi lang dunong, kundi kalooban din, decision making din. Ngayon na nalaman mo kung ano ang totoo, titindigan mo ba o hindi? Ayan. Palampasin mo ba o hindi? Hello? I-disregard mo ba o hindi? Kasi sabi niya, it has to do with the will. It is a volitional surrender. Ngayon na alam mo na tama ang pananampalataya mo, hindi ka ba magpapasakop at mag-surrender ng buhay mo sa tamang pananampalataya? Hello? Inung-peki nga ang pananampalataya natin eh. Many of you have started ng mga pananampalataya ninyo, hindi pananampalataya according to the scripture. Amen? Nung fake nga ang pananampalataya mo, dibutadong-dibutado ka eh. Hello? Yung iba dyan, lumalakad paluhod, papunta sa altar, at mag-aayuno, magsasakripisyo ang mga iba nga, mga dibutado ng Nazareno, mga dibutado ng kung sino, ng Manawag, kahit na ang layo-layo pupuntahan. Bakit po? Kasi akala nila, tama sila, pero wala namang patibay. Wala namang patunay. Hindi naman inassured ni God. Tayo, punong-puno tayo ng salita ng Diyos. Imagine nyo. Hindi sa palaran, hindi suntok sa buwan ang ating pananampalataya. Hindi mo ba ito talagang titindigan? Abay, tamang pananampalataya ko, hindi ko pwedeng ipifail ito. Amen? Bakit ho? Kasi, kung alam mo na nasa katotohanan ka, bakit ka pa magpatumpik-tumpik? Yung mga hindi nga wala nga sa katotohanan, grabe maglingkod eh.
Dadaigin pa nila yung nasa katotohanan. Ngayon na nasa katotohanan tayo, counted lahat ng ginagawa natin. Bakit natin hindi ibuhos ng todo? Hello? Amen? So you must decide. Sabi mo, maglilingkod ka na lang rin. Maglilingkod ka pang, hello? Maglilingkod ka pang hilaw. Naunawan yung ibig sabihin. Sana nag-get yung ibig ko sabihin. Yung paglilingkod na 50-50, hilaw. Pero nasa katotohanan ka. Yung mga false nga naglilingkod ng totoo, pinaglalaban nila, magpapakamatay sila sa kanilang relihiyon. Mali pa yan. How much more tayo? Nasa katotohanan. Pangako ni God. Hindi pangako ni pastor. Hindi turo ng relihiyon. Hello? Lagi siya sabi, ang turo ng relihiyon, ang turo ni Soriano, ang turo ng ito. Turo ng tao, turo ng denominasyon. Sabi mga Baptist, ang turo nyo tithing, tay ka muna. Hindi ako nagtuturo ng tithing. Ang nagturo ng tithing, Bible. Ang nagturo ng tithing, Panginoon. Binabasa ko lang. Wala kaming inimbentong sariling doktrina. Kung ano ang doktrina ng Bible, siyang aming itinuturo. At hindi lang kami turo ng turo. Kung di ang aming tinuturo, inuunahan namin ginagawa. Modelo kami sa aming tinuturo. Yan ang kaibahan. Paturuin ka ng pagbibigay. Number 1 kang ikaw lang ang kumukuha, hindi ka rin nagbibigay. Tama naman. Hindi naman marapat. Amen? Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, madaling lipulin, madaling i-brainwash yung tao sa mali. Are you with me? Madaling i-brainwash ang tao sa mali. Pero pag turuan mo ng katotohanan, ang dami pang patumpik-tumpik at ang dami pang isip. Pagkatotohanan na. Tama, hindi? Pero iba pang bihira. Dinidispal ko na yung pera. Halimbawa, katulad yan, yung mga, tingnan nyo to, yung mga kabataang na pumapasok sa makakaliwa, hindi talaga tinitingnan. Basta ito ang aming pinaglalabay, itong idolo. Ang leader nyo wala dito sa Pilipinas, nandun sa ibang bansa. Tingnan nyo kanilang mga anak kung nasaan. Nandun sa ibang bansa, sa matataas na universidad, walang good example na leadership, papaniwalaan mo, tapos ikaw magbubuhis ng buhay dahil sa kanila? Hindi ka ba? Ang dudunong sa universidad. Sa Kapampangan, ano yung bobo? Maklaki buntok? In reality, ganun ba yun? Pampihira. Mali yata ang Kapampangan ko. Pasensya na kayo. No? Hindi mo maintindihan Mayroon kang organization pagkatapos bilang leader, wala ka doon. Nasaan yung modeling of the leadership? Wala. Tapos, susunod ka dyan. Kaya sabi nga ng mga, iba, pambihira, itong mga kabataan na brainwash, umakyat sa bundok, ang gaganda nila nung nandito sila, alagang-alaga ng mga magulang, nakalahat provided. Pagdating doon sa bundok, lusyang ang babae. Bakit? Inasawa ng commander. Hello? Hindi ba? Anong pinaglalaban nyo? Bakit ganun? Kasi nga, madaling maniwala sa fake. Madaling maniwala sa hindi totoo. Pero pagkatotohanan na iyong ilapag, patumpik-tumpik pa yung tao, nag-iisip pa. Tama, hindi? Ang bilis linlangin. Kasi ang demonyo talaga, mabilis talaga manlinlang. Tayo, pinaplastada na natin, may ihemplo pa na buhay. Pagkatapos nakikita araw-araw, marami pa ring tao na nag-aalinlangan. Kaya ako, pag pumasok ako dyan, relihiyon lang yan Pera na naman yan. Kahit anong relihiyon, may perang involved kasi nag-o-offering. Kahit anong relihiyon. Tama, hindi? Amen?
Hindi mo yan dapat i-question. Ang question mo, sana punta pera. Yung mga pare, pag upring nyo, saan pumupunta? Ha? Lahat may bayad. Kumpil, ano yan? Lahat, di ba? Lahat. Binyag, kasal. Tanong, saan pumupunta yung perang binigay? Mas maraming tao. Ilagay natin pa konti-konti, walang tithing. Ilagay na natin. Sige. Pero sa napakaraming tao, kahit na barya-barya, maniwala kayo. Saan na papunta yung pera? Walang record. Tama, hindi? Uy, kung kayo Katoliko dati, may record kayong pinakita ni Father? Awanin. Tama? Pero sige lang. Basta mga tao, walang pake. Basta, lang yan, no? Okay na. Nagpapagawa ba yung mga pare ng simbahan? Nagpapagawa ba ng alam nyo lahat ng pinapagawa nila, donated. Donated ng mga mayayaman. Ang offering secure dyan. Wala kayo makikita na pare nagpagawa ng kanyang parokya, ng kanyang building. Wala. Tama, hindi? Wala. Pero yung mga tao, sige lang. Bilib na bilib. Tama, hindi? Hindi mo nga alam kung ang buhay ng pare kung saan eh. Alam mo lang pag linggo, pag suot ng abito. Pero paglabas, hindi mo alam kung anong ginagawa. Tama, hindi? At marami po. Marami. Pero people still believe. People, sige lang. Bakit ganon? Madaling lukuhin yung tao, pa-brainwash sa mali. Pero sa katotohanan, ang hirap. Iniisip ko nga ganito, mga kapatid, kaya ang tao madaling maniwala sa mali kasi yung kanyang utak mali-mali na. Yun na ang naka-plant. Kaya tama talaga sabi ng Bible that their mind was blinded by the God of this world, which is Satan. Tama, hindi? Ang hirap ipenetrate ng gospel eh. Amen? Ang hirap talaga. Bakit po? Kasi naka-seared na, nakakuha na naka-cover, kaya nakailangan, dahan-dahanin mo hanggang sa maalis ka niyan. At the light of the glorious gospel will shine in their mind and in their heart. Ganun lang po. Amen? Kaya may. Yan. Una yan, intellectual. Sunod, volitional surrender. Susurrender ka sa kalooban ng God. Yan ang two sides of faith. Last. By faith, the mind trusts in God. The heart responds to the love of God. The will submit to the command of God. And the life obeys in the service of God. Gusto niyo isulat yan? Ganda yan. By faith, the mind trusts in God. The heart responds to the love of God. The will submit to the command of God. And the life obeys in the service of God. Yan ang totoong faith. Yan ba'y nasa inyo? Kayo na mag-evaluate. Amen? Sabi ko sa inyo, maganda eh. Opo. Nasulat na, bilisan nyo. Kasi di pa tayo matatapos yan. Pag mayroong kasunod yan, baka nasa kalahati pa lang tayo yan. Okay? Ako nabibless ako dyan eh. Pasalamat Panginoon. Binigay niyo ito sa amin. Sana mag-gets nyo yan. O, pukusan mo yon, ha? Para yung mga nanonood, kita nila. Ha? Ganda niya. Ay, nako. Hindi tayo pananampalataya, hindi lang tayo relihiyon, ganun-ganun. Hindi ho. We have the true kind of faith. Because through faith, the mind trusts in God. The heart responds to the love of God. The will submit to the command of God, and the life obeys in the service of God. O, tapos na. Ilipat ko na, burahin ko na. Lipat na tayo. Mabagal yung ating mga senior, pero believe ako sa mga senior natin. Talagang sumusulat din talaga. Ang mga kabataan natin, wala sulat-sulat. Kasi magaling ang utak, pero madaling makalimot. Hi! Amen?
Pero maniwala ka mga kapatid ko sa mga napakasarap aralin ng salita ng Diyos. Amen? O, mga senior, kumupya na lang kayo sa kapwa nyo, ha? O, kasi, kuha na natin. Ituloy na natin. Okay? Next! Yan. 4. Faith is paradoxical. Anong ibig sabihin ng paradoxical? Ang totoong pananampalataya is paradoxical. Ano ang ibig sabihin? Ito yan. It goes beyond reason. Maraming mga taong question kasi ang kanilang level nandoon lang, kailangan may reason. Pag walang reason, di ko maniwala. Alam ba ninyo na ang true faith will go beyond your personal reason? Come on. Ito. Paano? Tingnan nyo, ha? Tingnan ninyo. Number 1. It believes without understanding. Yun ang sinabi, paradoxical faith. Ang totoong faith is it goes beyond reason. Tapos sabi niya, it believes without understanding. Sabi ng Panginoon, lakad! Pag hindi kayo lumakad, nandun naman, nag-guide naman si God eh. Dili na nakikita yung sa unahan as they went journey in the wilderness. When God moves, they will move. Tama, hindi? Anong gagawin mo dyan? Di mo maintindihan bakit naman tayo. 12 days lang ito going to the promised land. Bakit dito tayo pinadaan sa wilderness na ito? It took 40 years at saka tapos nangamatay pa lahat ang mga matatanda. Bakit ganon? Kasi it goes beyond reason. It goes beyond nature, mga kapatid. Biro mo. Paano mananalo yung 300 sa multitude? Pero willing ang 300 makipaglaban. Tapos Gideon yan. Jericho. Paano natin? Mawasak tong wall. Unbelievable. Pag-aaralan natin yan, the fall of Jericho. Ha? Ang tawag, kasi po, nanonood ako, minsan nagsaskan ako, London is fallen. Ano? Di ba? Mayroon niyang, Poseidon, London, Olympus has fallen. Maganda yan gawa ko mensahe. Ganun ang Diyos eh. Minsan, nag-scan ako mamaya, maganda mensahe to. Kaya sabi ko, the wall is fallen. Paano? Kaya excited na nagawa ng mensahe yan, nandiyan na yan. Habang ako po ay nasa quarantine, hindi, nasa sabbatical month, ang bihira, gawa ako. Normal lang din, gawa pa rin ako ng mensahe. Sabi ko, mag-iipon ako ng mensahe. Para pagkatapos sila mag-preach, ako na naman, tuloy-tuloy na naman to. Ang dami kong nagawang mensahe, mga kapatid ko. Nako, itong mensaheng pinipreach ko sa inyo, nagawa ko pa ito bago sabbatical month. Kasi sabi ko, unahin ko muna to. Pero reserva ko ang mga mensaheng ito to feed God's people. Kaya excited eh. Amen? Ganun dapat. Tingnan nyo po. Ito, importante ito maintindihan natin eh. Kasi alam nyo po, ang totoong pananampalataya, hindi kuminsan reasonable eh. Opo. Hindi mo ma-explain. Bakit ganon? Pero yun ang totoong pananampalataya eh. Okay. 1. Imagine mo, nakakulong, kumakanta. Saan ka makakita ng ganon? Amen? Praising inside the prison jail? Walang makagagawa lang. Sasabihin lang nila, mga siraulo, nakulong na nga. Kumakanta pa. Amen? Pero habang kumakanta, mamaya-maya, sinake ng Diyos yung prison jail, maniwala kayo eh. Amen? Pakawalan sila lahat, nakaligtas yung nalulong sa prison jail. Bakit po? God works. Natuwa ang Diyos. Anong ginawa niya? Ganun I-shake ng Diyos yung prison jail. Maniwala kayo. Lahat ng tao doon. Ay nakita nila totoo through the singing of those Christians in prison. Maniwala ka.
It became a testimony when God works. Pagkatapos ang warden, ang lahat ng mga gwardya doon, pati na ang lahat po ng mga taong nakakulong doon. Ako'y naniniwala na tumanggap sa Panginoon eh. Tatanggap nga yung warden, yung mga preso, hindi pa tatanggap. Tama, hindi? May purpose si God. It will go beyond reason. Katawag niyan, our faith, true faith, go paradoxical. Number 2, it glories in tribulation. Sino tao na kahit may tribulation, tatawa-tawa ka? Thank you, Lord. May problema. Thank you, Lord. Usually, ang reaksyon ay ano? Pag may problema, iyak. Pag may problema, gulo. Tama, hindi? Pero bakit ikaw, may problema ka, pero parang relax ka lang? Nasa crisis ka. Bakit? Makuha mo pa mag-inspire at mag-challenge ng iba. Bakit? Kasi pananampalataya eh. It go beyond reason. Di ba? Ang ganda eh. Amen? No? Even in your tribulation, pag tama lang ang heart mo, pag tama lang yung puso mo, talagang sasabihin mo, Lord, salamat po. Tinuruan mo ako at tinuturuan mo ako. Amen? 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 Okay, ano pa? 3. Nandyan yung mga verses, wala na akong panahon na buklatin. Okay? 3. It chooses to suffer. Imagine mo, pinapapili ka. Oh, Moses, pili. Pagsamahan mo itong mga taong ito, magsasuffer ka. Wala kang trono. Pero pag sumama ka dito, sa kaharian, okay, you will enjoy the pleasure. Kaso lang sabi niyon, the pleasure of sin for a season. Amen? Ang pleasure of sin, hindi po yan permanente. Hindi yan for eternity. So anong gagawin mo? Sabi ni Moses, piliin ko lang suffering, sira ulo. Amen? With the people of God naman, amen? Kaysa, dyan ako, pleasure of sin. With the evil people naman, dito na lang ako. With the people of God and with God. Tama, hindi? Ang ganda eh. Kaya beyond reason eh. Mas gusto pang mag-suffer kaysa mag-enjoy. Parang hindi mo mawari, hindi mo mapagtanto-tanto na. Parang sira na talaga buntok. Alam nyo, ganun po talaga sa mundo. They will think of us as foolish as we are. But we are not. Alam kasi natin na ang mindset ng mundo ay baliktad kaysa mindset ng Panginoon at ng kanyang mga salita. Amen? So doon tayo. The world may not understand us. The world may not accept us. The world may question and may make fool of us. Will laugh at us. Pero we don't care. What is proper in the sight of God should be the one that will prevail. Bakit po? Kahit na hindi na reasonable, gawin mo pa rin kasi alam mo, yun ang kalooban ni God eh. Yun ang prinsipyo ni God eh. Amen? It is beyond normal. Kumbaga, bihira. Ganyan. He choose to suffer. Next, number 4. It accept all things as part of God's will. Anumang nangyayari, parte lahat yan kalooban ng Diyos. Hello? Philippians chapter 2 verse number 12. First chapter 1 verse number 12. But I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Hindi niyo manaunawaan mga kapatid? Kahit ano pang nangyayaring kasaklap-saklap sa aking paglilingkod sa Diyos, alam ko ang purpose nito para ang Ebanghelyo will continually flowing, will continually spreading, will continually be disseminated kung saan man marapat ito makaabot. Kaya recognition kaya all things work together pa rin. No? Babalik pa rin doon. Bakit po? Because, yun nga, naintindihan natin na ang pananampalataya will always have its risk.
Okay? Pero alam natin, kahit na may risk, lahat po yan is a part of God's will. Amen? Kaya panatag tayo na gagawin beyond reasoning na inililid ng ating pananampalataya. Amen? We are not born with this faith. It comes by hearing and hearing of God's word. Therefore, we must be under the preaching of God's word in which sound doctrine are presented to grow stronger and rooted deeper in our faith. Kailangan natin ang salita ng Diyos para tayo ay makapenetrate well. Tapos, we will be grow stronger at talagang penetrate tayo deeper. Di ka matitinag, di ka mabubuwal. Amen? Ang ganda eh. Okay? Move. Okay? Conclusion. Our faith is our eternal position. Last na po yan. Our faith is our eternal position. Title deed. We hold up. God keep and preserve forever. Ano pang ikakatakot ko? Ang pananampalataya natin is our eternal possession. Mga kapatid ko sa pananampalataya, I hope and I pray that this message will always keep us settled and peaceful. Na mayroon tayong hawak. Sa ating pananampalataya, preserve yan, kinip yan ng Diyos for you and for me. Amen? At pag ganyan ang pananampalataya natin, anuman ang dadanasin ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng sitwasyon na ating madadanan dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng mga kapighatian, lahat ng pandemyang ito, crisis na maranasan dito sa lupa, hindi lahat ito permanente. Yan po ay lilipas din. Ang permanente ay ang ating title deed na hawak natin for eternity. Kinip ng Diyos yan, nakareserve yan para sa ating lahat. Yan ang ating hope of all hope. Amen? It is our blessed hope. Kaya, Christians should not live defeated. Christians should not live in fear. Christians who has true faith will not live in doubt. We will not live in despair. We will not live in hopelessness. We will not live in defeat. We will live in victory. Amen? We will live in success. Bakit po? Kasi settled na ni God eh. Tapos na kay God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko, as we close ngayong oras na ito. I hope and I pray that you keep your title deed. Amen? Manalangin tayo. Amang banal, dakilang Diyos. Salamat po sa pananampalataya namin, sa pinagkaloob nyo, sa inyo pong inintrust sa amin, O Diyos, na nandyan sa inyong kamay. Salamat, O Diyos, na may salita kami ninyo, na kung saan, laging nag-a-assured sa amin, laging nagpapatibay, lalo pang nagpapalalim sa aming kaunawaan, sa inyong mga salita. O Lord, gamitin nyo kami, na isang matibay, matatag, na instrumento upang kahit anuman ang kaharapan namin sa lupang ito, nandyan pa rin kayo. At ang inyong grace will always overrule and your mercy will always be felt by each and everyone. Salamat po sa assurance ng aming pananampalataya at tuloy-tuloy basbasan nyo kami at pangunahan. In Jesus' name, Amen and Amen. Bow your head, close your eyes. If there is anything that you want to bring to the altar, you just come. I'll give you the chance, the time to come and pray. Halip po kayo. Just pray. Remember the assurance of God. Doon po tayo. We will not be living defeated in despair. We will not be living in distress. Bakit po? We have a God who took
and care for us. Kunin niyo po yan. Lay your burden upon the Lord, upon His altar, and let the Lord work in your life. Amang banal na kilang Diyos, salamat sa mga kapatid na nandito. Salamat sa mga viewers sa bahay. Salamat po sa mensahe na inyong itinuro ngayon tungkol sa aming pananampalataya. Na ito ay hindi kailanman matitinag, hindi ito mapipenetrate ng anumang mga sitwasyon sa lupang ito. Gamitin niyo kami, O Diyos, na isang sisidlan at patibayin niyo kaming matibay na matibay sa inyong pagkilos, sa inyong pong shape up, pag-mold sa amin. Patuloy, Panginoon, ang inyong kaluwalhatian makita sa aming mga buhay. Na kayo ang laging makita, hindi kami. O Diyos, gamitin niyo ang mensaheng ito na magpapatibay continually na kami ay mga Kristiyanong may pundasyon. Hindi kami mga Kristiyanong naka-build up sa buhanginan na when the storms comes, the building collapse. We are Christians who has foundation, who has an anchored in the rock. And Lord, no matter the storms, no matter the difficulties, no matter the situation, the crisis we are facing in this world, we can always say, we are anchored in the rock of our salvation. And we are sheltered under His wings. And His preservation and protection is always for us and with us. Thank you po. Binabalik namin sa inyo lahat ng pasalamat, papuri in Jesus' name. Amen and amen.